Kabanata 19, Sacrifice. Hindi ako sanay na walang masyadong nakakasalamuhang kaklase. Hindi ko alam kung dahil ba iyon college na o dahil sa nangyari sa aming pamilya. Most of my classmates didn't want to be associated with me. Kung mayroon man, mga gustong manligaw lang o di kaya'y nakikiusyoso sa nangyari. May mga klase namang hindi alam ang nangyari sa aming pamilya at iyon lang ang nakakausap ko paminsan-minsan. How are you? Si Dean nang lumapit sa akin habang mag-isa ako sa cafeteria. Fine, sambit ko at hindi na napigilan ang pag-upo niya sa harap ko. He's the last person I want to talk to now, pero magiging mapili pa ba ako? Ni wala ngang gustong kumausap sa akin. Bodyguards are always around Arturo and Gretel, at ang ilang kakilala, kung hindi ako pinagtatawanan, tahimik naman akong pinipintasan. I heard about what happened last week. Kinagatan ko ang sandwich ko. Halos umirap ako bago nagsalita. Sino ba naman ang hindi makakaalam? Laman ng balita. Ayos lang ba si Tita Florence? She's fine. It will take more than that kind of humiliation to make her lose her spirit. Sumugod si Mami sa VHRV dahil idinidiin ng buong board of directors ang pagbabayad ni Daddy. Nasa Iloilo si Daddy at may inaayos na negosyo at hindi pa nakakabayad sa mga kailangang bayaran. Dahil doon, dumami lalo ang kaso niya at isa roon ang pagpatay umano sa mga trabahador na namatay sa gumuhong proyekto. The VHRV suspended Daddy's projects and I heard they will demolish all. Isa pa yan sa sinisingil sa kanya. Banned na kami sa VHRV. Nakibit ako ng balikat. Bakit hindi tinatanggap ni Tito Fidel ang offer ni Daddy sa aming kumpanya? Napatingin ako kay Dean. Does your father seriously want Daddy under his wing? Marami siyang pagkakamali sa VHRV. Isusuka siya ng kahit anong kumpanya. Of course, Felicia. Tama naman ang ginawa ni Tito Fidel. Sa mid-rise nga lang dapat iyon at hindi sa high-rise buildings tulad ng towers niya. Nagkibit ng balikat si Dean at ngumiti. I'm not sure if I'm overdramatic or I'm very stressed because of all these problems, but I hated his smile as he talked about that. People died and he talks about it lightly. I can't believe him, but I guess that's just because I'm affected and he isn't. This is serious for me, while to him, the death toll was just numbers and everything is just a story to tell. I don't know, Dean. The Riagos are closely monitoring the activities of your father, lalo na dahil may haka-haka na lalabas daw ng bansa para takasan ang problema. Heck, I couldn't even deny that. That surfaced as Mom's idea. Kung iyon sana ang nasa isipan ni Daddy, baka nasa ibang bansa na nga kami ngayon. May mga naka-estasyong pulis sa opisina niya sa Iloilo, pati sa tinitirhan niya. The Riagos sure are wise men, ha? Hindi papautang. Buti at wala pa sa inyo. Baka pati kayo pabantayan noon. Now, I'm feeling uncomfortable. I told my father to invest on your dad's company. Malaki nga ang ininvest noon, basta ako ang nagsabi. He assured me. Thanks, Dean. Tanging nasabi ko kalaunan. He smiled. I told you, Feli, I always got your back. Kaya kumbinsihin mo na si Tito Fidel na... At this point, I can't tell Dad what he has to do, Dean. He has to believe in my dad. Sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo? Tinabunan ng kamay niya ang kamay ko. Ito ang ayaw ko kapag nag-uusap kami ni Dean. We both have properties in Visayas and I think your father should make use of it through... I don't want to talk about my family problems, Dean. Sorry. Agap ko bago pa humaba ang usapan at mauwi sa personal niyang interes sa aming dalawa. I don't want to sound ungrateful but thinking about our problems here in school would only wear me down. Noong nakaraang buwan, unti-unti na kaming nag-alis ng mga kasambahay at bodyguards. I still have my driver, but Matias was dismissed due to lack of funds. Especially sa kasi siya at malaki ang sahod kaya isa siya sa mga naunang umalis sa mga tauhan namin. Nagbuntong hininga ko nang namataang hindi ang sasakyan namin ang nakapark sa parking lot na madalas sinihintayan ng driver. Tsaka na lang talaga na-appreciate ang mga bagay kung wala na. Kaunti na lang ang tauhan namin kaya siguro tinawagan ni Mami ang driver ko dahil wala naman siyang driver na sarili dahil may inutos siya. I took my phone out to text my driver. Palapit na ako sa parking lot nang natigil ang pagpipindot ko sa cellphone.
There was a black SUV on the lot beside our usual spot. Nakahalukip-kip na naghihintay ang isang pamilyar na anyo, nakahilig sa pintuan ng malaking sasakyan. Kinalas ni Hades ang halukip-kip nang lumapit sa akin. I couldn't look at him. I felt so guilty. Alam ko ang mga kasalanan ni Daddy at siguro ngayon kasali pa si Mommy. Nakakahiya ang lahat ng nangyari. Pagkatapos nila kaming tulungan, may punto nga lahat ng galit sa amin ngayon. Lahat ng mga sinasabing masama sa pamilya ko, tama silang lahat. Bakit ka nandito? I said defensively, fighting the urge to run away. Bumagsak ang tingin ko sa mga binti niya na mabilis ang hakbang para makalapit. The urge to get away is really strong now. I wanna see how you're doing, he said simply. Bakit parang ang hirap ng paniwalaan ang lahat? Last week, my mother went to their building. Kung hindi naagapan ng mga bodyguard ay nasaktan ni Mami si Hera Riego nang nagkasalubong sila. We owe their company billions. We destroyed their name. Hindi naman kasi kilala ng taong bayan si Daddy, Engineer Valerio, pero ang VHRV ay kilalang developer. They are in front of the attacks. Really? Why? Medyo may sarkasmo sa tinig ko. He sensed it. I saw his jaw clenching as he looked sideways, as if praying for more patience. Hindi nakakatulong na marami akong naririnig tungkol sa kanya galing sa mga espiya ni Mami sa kumpanya. I know this is hard for us, but can we talk without fighting? It's all I ask, Felicia. I'm not fighting you, Hades. I'm sorry if it sounded sarcastic, but it's just so hard to believe that you're here only to see how I'm doing. Bahagya ako natawa at umiling. We can talk without mentioning our family problems. Nagkatinginan kami. Unti-unti siyang lumapit at marahang hinawakan ang aking siko. My eyes drifted on his soft touch on me. At para bang gatilyo iyon ng aking mga luha, unti-unti iyong namuo sa aking mga mata. Wala nang mas patay na patay kay Hades sa'yo, Felicia. The peace I felt when he pulled me closer to him was almost life-changing. Kulang na lang kalimutan ko ang lahat ng sakit at problemang nakaabang. We can talk without mentioning our family problems, he said huskily. Bakit hindi ka na bumalik pagkatapos ng investigasyon na ginawa mo? Nag-angat ako ng tingin sa kanya. Walang pakailam kung nakikita niya ang mga luha ko. Meanwhile, Hades looked stunned as he watched my eyes glinting with tears. I don't think he heard me. Bakit hindi ka umalis at nagpatuloy sa MBA mo? I'll enroll next week. I gritted my teeth. Inunahan ko siya sa pagpalis ng mga luha ko at umatras ako. Ang sunod na namuong luha sa mga mata ko ay para sa ibang klaseng sakit. It was my heart hurting now and I ignored it too much that now it's bursting. Bakit hindi ngayon? Tumutulong ako kay Papa sa kumpanya. Sagot niya. Kumunot ang noo ko, nakayuko at hindi masabi-sabi ang dahilan ng sakit. This is not the right time to be hurt by this. I have more problems that need solution. At hindi ba wala na kami? Kaya bakit pa ako magtataka? Dapat magpatuloy ka na sa pag-MBA mo, I said selfishly. That can wait. I want to be here now. Really? Ngumisi ako at muling umilag sa kanyang paghawak. That's the only reason? He looked confused. His eyes narrowed, his head tilted, and he swallowed hard. What else can you do? You investigated and proved that my father is at fault. I will find a way to recover the misappropriated funds. I will pursue a bigger project to make up for the losses. Why don't you go abroad and finish your MBA before doing that? I can't help it. No matter how hard I try to convince myself that it's all right because we're done, I still can't get rid of my selfishness for him. Maraming problema sa kumpanya. Bakit mo gustong umalis ako sa gitna ng lahat ng ito? Ngumuwi ako at gustong isatinig ang nasa isip pero napatalon ako dahil sa isang bosina. Hades looked at the car behind me. Napabaling din ako roon at nakita na hindi iyon kotse ko ang narito. It was my mom's limo. Bumaling ako saglit kay Hades. He looked at me wearily. Tinalikuran ko siya na tumakbo patungo sa sasakyan. Hindi na nagpaalam pa sa kaharap kanina. Lumabas ang bodyguard ni Mami at pinagbuksan ako. Mabilis akong pumasok at nakita ko ang nanlilisik na mga mata ni Mami kay Hades. Anong ginagawa niya rito, Felicia? Suminghap ako at umiling. Nagkita lang kami, ma'am.
may kinuha yata sa... She then laughed hysterically and ordered the driver to go now, in full speed. Naniniwala ka naman? Yumuko ako. Everyone hates us now. You think Hades is a special case? He's here to check on you if you're still here in this school. Kasi alam ng lahat na may plano tayong tumakas dahil sa kay Fidel. Sinabi niya pa talagang napag-usapan namin ang pag-alis ng bansa para lang mapatunayan na hindi niya gagawin iyon. Damn your father! Pagod na akong makinig sa mga sinasabi ni Mami. Pumikit ako at lumandas ang luha sa aking mga mata. May kinuha si Hades? And you believe that? I will bet on this, Feli, that by tomorrow, you'll have some goons behind you. Gaya kanina, nagpa-check up lang ang kapatid mo, may nakasunod na sa amin. Mahapdi na ang mga mata ko nang nag-angat pa ng tingin kay Mami. Pati ba naman kay Atticus papasundan? Pinasundan si Atticus, Mami? Yes! Magsasabi ba ako ngayon kung hindi? Maybe you're mistaken. They won't do that. Unfortunately, Felicia, sa laki ng utang ng ama mo at sa dami ng gustong maningil, talagang expected na ang ganito. Sa akin nga, mayroon din eh. Sana talaga, hindi iyong Hermes ang nakalmot ko kay Hera. Mami! I glared at her. I can't take this anymore. She glared back at me. At least, I got even somehow. May kasalanan si Daddy sa kanila, kaya dapat magpakumbaba tayo. We want to earn their forgiveness. And humility will make them forgive us? No, Felicia. Money will make them forgive us. Unless your father give them that, we will be forgiven. So what is the point of humility here? That's the least we can do right now after everything. Hindi po pwedeng may kasalanan na tayo pa ang galit. Magbabayad naman si Fidel, kaya maghintay sila. Humanda yung mga yan kapag nakabayad na tayo. And don't tell me, you agree on the guns for Atticus? You agree with that? Hindi na ako nagsalita. It was as if every time I talk to Mommy, everything is getting worse. Hindi ko gusto ang ginagawa ng mga Riego na pagpapasunod sa amin o siguro hindi lang talaga matanggap ng ego ko. Gustong-gusto kong maging dakila at magbayad sa kasalanan ni Daddy pero alam kong sa ngayon hindi niya pa nagagawa. At isa pa yung Daddy mo, naniniwala naman sa investment riyan kay Baltazar. I got a bad feeling about this, Feli. You should convince your father to stop it now and let's just go into hiding. Can I stop talking when she's this way? Can't we just hope and pray for this to work, Mom? Or can we both help Dad instead? I don't think prayers will work, Feli. I got a bad feeling about this. I don't trust Baltazar. Isa pa, ayaw kong may kinalaman ang mga Villegas sa investment na iyan. Lalo na dahil ayon sa naririnig ko, lagi raw ang anak nila roon sa opisina ng mga Riego. What if the Riegos just want us down? And they are using the Villegas? Ma'am, stop being paranoid. I don't like Baltazar's idea. At hindi ko titigilang kumbinsihin ang daddy mo na itigil ang investment na yan. Tama, iyon ang sabi-sabi at ang pakiramdam ko rin kung bakit hindi na bumalik si Hades sa ibang bansa. Mommy's spy, although I don't approve of spies, said that Hades has grown fond of someone who spends time in his office. Isang beses sinabing iyong De Silva, pero maraming beses na sinabing si Solin. Hindi ko alam kung sino, pero lagi raw na nakikita si Hades kasama ang babaeng nagugustuhan niya ngayon. Kung pwede lang sigawan ng puso at pigilan ng pagsiselos sa ganitong panahon ay ginawa ko na, pero hindi ko kaya. Dagdagan pa ng mga madidilim na ideya ni Mami, pakiramdam ko tuluyan na akong mababaliw sa mga problema. Gustuhin ko mang i-deny ang mga ideya ni Mami, unti-unting nagkatotoo pagdaan ng ilang linggo. Bumagsak ang natatanging pag-asa namin at nadagdagan ang problema nang nag-declare ng bankruptcy ang bagong tayong kumpanya ni Daddy. We were then swimming with debts, now we're drowning. Each day is a pain in the ass. Umuwi nga si Daddy pero puro away ang natanggap. Bukod pa riyan, may naririnig na kaming warrant of arrest para sa kanya. But I continued going to school. I know I shouldn't and I should help my family somehow. But if I take any jobs now, I don't think I can afford even Atticus medication, lalo na dahil hindi pa ako nakakapagtapos. Siguro, ang magagawa ko na lang ay ang lumipat ng mas murang eskwelahan sa susunod na semester para hindi na magastos. Are you sure you're taking up civil engineering, Miss Valerio? Baka gumuha ang building na gagawin mo. I stared blankly at our professor as my classmates laughed at his joke.
Katatapos ko lang sagutin ang isang problem sa major subject namin at iyon ang natanggap ko galing sa kanya out of nowhere. Mag-asawa na lang siya ng civil engineer, sir. Single ako, Felicia. Sabay tawa ng isang kaklase bago nagtawanan muli ang lahat. If I open my mouth now, my problems will pile more. Pinakawalan ko na lang ang hininga ko at yumuko. Hindi na pinansin kung saan patungo ang nakakatuwang discussion tungkol sa akin. Mabilis ang lakad ko sa school grounds isang tanghali. Sinabayan ako ni KD gaya ng madalas niyang ginagawa. Alam ko rin na naghihintay sina Arturo at Gretel sa kanya sa dulo ng patutunguhan niya. Binilisan ko ang lakad ko, determinadong maunahan siya para hindi siya makapamintas o makapanuya pa, pero narinig ko pa rin siya sa likod. "Someone in your family must be suicidal now," she said. I ignored her and continued my fast walking. "Baka ikaw? Are you suicidal?" Nakita ko na si Arturo at si Gretel. Napatayo ng maayos si Arturo nang nakita ako, pero nakita ko rin ang mga bodyguard nila. Gretel looked at me with wide eyes. "Mas mabuting mamatay, Feli. Walang problema roon." It was Katie's parting words for me before she moved towards her friends. Namilog ang mga mata ko at napatingin sa kanya. She waved at me and smiled. My eyes watered immediately and I realized I must be that miserable to feel so angry and sad at the same time for her words. It hurt so much for whatever reason. Napabaling ako kay Gretel at Arturo. Alam kaya nila ang mga opinyon ni KD? Sang-ayon kaya sila roon? Gusto kong isipin na hindi. Na kilala ko sila dahil matagal ko silang kaibigan. Pero si Daddy nga, kilala ko, naloko pa rin ako at ang ibang tao. Sila pa kaya na hindi ko kadugo? Nobody is trustworthy anymore. Even your then friends, even your family. Pagkatapos akong bisitahin ni Hades noong nakaraan, hindi na ulit siya nagkaroon ng pagkakataon na makipag-usap sa akin dahil palagi dinadaanan ako ni Mami sa school. Mami threats she'd call the police if he ever comes to us. At ilang araw lang, muling nagkagulo dahil sa pagbagsak ng mga investments ni Daddy. Ilang beses akong lumiban sa school at nagmukmok sa kwarto, pero kalaunan, naisip kong walang magagawa iyon. I should at least finish this semester as we already paid for it, no matter if we are facing so many problems. Tahimik ako nagbabasa sa upuan sa labas ng cafeteria. Walang pumapasok sa utak ko, lalo na't nang umalis ako kanina sa bahay, iniwan kong nag-aaway si Mami at Daddy. Nag-angat ako ng tingin sa field at tinanaw ang naiinitang latag ng berdeng damo. Nakakita ako ng pamilyar na anyo sa malayong puno. I closed my book. Ngayon pa lang, may pakiramdam na ako kung sino iyon. Masyadong matagal na si Matias na nagtatrabaho sa amin na sa ulo ko ang mga kilos at anyo niya. Lalo na dahil madalas din siyang tahimik na nagtatago sa paligid noong bodyguard ko pa siya. Naglakad ako patungo sa susunod na building na nagpupuyo sa galit at poot. I'm sure Matias isn't paid by my parents anymore. They are too busy fighting now to even think about my safety. Not that I need any more bodyguards when we don't have money anymore. Hindi pa man kumpirmado, wala na akong ibang maisip na gumawa nito kundi ang mga Riego. And who would hire Matias to guard me anyway? Certainly not Hera or Visarius Riego. Si Hades. "Mami? What is it, Felicia?" Galit ang tono niya at alam kong hindi para sa akin ang galit na iyon. "I saw Matias here in school. Did you pay him again to guard me?" My last straw. "Ano? Feli, hindi!" Gulantang nasagot ni Mami. Pumikit ako ng mariin at nasisiguro na ngayong hindi nga sa amin galing si Matias. "Mukha ba tayo may pera pa para bayaran ang serbisyo niya? Susunduin kita ngayon!" Banta ni Mami. "How dare them use our own bodyguards dyan to spy on us now?" Pagkaraan ng mahigit isang linggo, hindi ko na nakayanan at sinugod ko na si Hades sa opisina niya para kumprontahin siya tungkol kay Matias. Lalo na dahil sa araw na iyon, harap-harapan ko nakita at nakausap ang dating bodyguard. Darkness consumed me when I saw Solin Villegas in his office, sitting and patiently waiting for him. I don't know if he did what he promised me that day, to remove all the guards he has set on me and my family. Yes, he finally admitted that it was him who put them on.
Maniniwala ba ako na para sa protection namin iyon? Protection laban kanino? Hindi ba sila lang naman din ang galit sa amin? No, I don't think it's for protection. I think it is for their security, to ensure that we will never leave the country. Now, I don't think we're able to do that anymore, since we're at our end in terms of funds. I hope your parents figure out a way to pay the family of those who died and everyone who lost credibility and money because of your dad. Si Sulin nang hindi ko napigilan ang pagpasok niya sa elevator. Kaming dalawa at ang dalawa niyang bodyguard ang nasa loob ng elevator. Diretso ang tingin ko sa aming refleksyon habang nakatingin naman siya sa akin. Nilingon ko ang mga numero at halos ipagdasal na sana bumilis ang patak ng panahon dahil hindi ko gustong magkasama kami rito. I'm sorry, Felicia. Hades is very stressed because of the company's problems, because of your dad. Baka pinasundan ka lang para naman mapanatag siya na hindi kayo tatakas. I said all the negative things I would have said if I held my breath. Tumunog ang elevator at para akong nabunutan ng tinik. Nauna ako sa paglabas nang bumukas ang pintuan pero narinig ko ang huling sinabi niya. You should do everything, sacrifice everything, just so you pay for all your faults and debts, she said as our parting words, and not come here to make him stop what he has to do. As if we're not drowning in problems, Daddy committed suicide the next day. At hindi na pinatagal ang kanyang lamay dahil iyon ang mariing utos ni Mami sa lahat. We can't afford to lose time when our world is falling apart very fast. Ni hindi pa natapos ang linggong iyon, nasa airport na ako pabiyaheng Ormoc, kung nasaan naghihintay si Nadine at ang kanyang pamilya. He promised us everything, and we have no choice but to hold on to that promise. I am bound to go to their province that used to be my grandparents' home as well. We are to fulfill a long-time promise of the Larrazabal and Graciano clans that were then denied by both parties then, to marry and finally make use of the richness of our lands.